Yung sa nating Fiesta, dami tayong Fiesta dito. Ito lahat tapos na. Quality check na lang yan. So ito yung isang binubuo nating Fiesta kasi ang daming issue. Naantay na lang yung mga parts. So lahat ng parts natin is from Ford. Tingnan mo naman yung kinabit nung may-ari. Di ba host ng ano to? Ano ba host ng ano to? LPG? LPG. Matindi rin eh, no? So delikado itong pag ganito kasi mamaya hindi naman to para dyan talaga. So ngayon mangyari dyan, umapoy na lang bigla yung gagamit. So epis yan. So hindi dapat ganun. Ulan. So ito pinalitan na natin ng brand new. Tapos sinacheck yung ilalim yung mga actuator. And syempre kulang tayo. So lahat yung stock binabalik namin sa stock yung mga units. Tapos iniisa-isa yung mga fuse kung akma at may mga busted na para walang issue. So ito for replacement, naantay yung kapalit. So pwede pa naman to, basag lang yung ano. Kasi parang PCM yata to, sip no? No, lagi umiinit to. So ito working pa pero mahirap manap ito. Mahal na ito, parang 2.5 yata tong relay na to. Yung PCM niya. So yan. Ano ba issue na ito dumating? Maandar naman, kaso yun nga, iba-iba yung ano. Oo. Ito yata yung Fiesta. Ngayon lang kasi namin naasikaso to. So dahil natapos na namin yung iba, ito yung ano, parang kahit anong gawin niya, umiinit, ano? So, upon checking, kaya umiinit kasi nga kung ano yung mga pinagkakabit nung unang tumingin ng mechanic niya. Ito ba yung papalitan? Tapos, ito, papalitan din natin kasi marupok na. Nantay lang natin yung mga parts niya. Tapos, napa-under naman namin to. Ma-under naman to actually. Sablay-sablay lang. Kasi, dahil nga dun sa mga nakakabit na parts, parang di mo alam kung tinipid o ano. So, hindi maganda pag tinitipid nyo yung kotse kasi mas malaki yung damage yun kapag inabutan sa inyo ng overheat. So, dapat dyan talagang pagagawa nyo na rin. Sayang yung labor dun sa gumagawa. Di pagawa nyo na ng todo. Gusto na yung bago natin battery, binili natin ng bagong battery. Kabit na natin. Tapos, tingnan natin kung mag-fire up. Pag nag-fire up yan, checkin natin lahat ng computers niya. Then, checkin natin kung meron ba siyang problem sa transmission. Pag meron problem sa transmission, palitan natin kung ano man yung magiging problem niya. Pero upon checking, alam ko solid yung transmission nito. Ang nagiging issue niya yung yung overheating issue niya dahil dito. Pero di naman siya naghalo. Yun ang maganda rito. Kasi kung naghalo to, papabaklas natin yung buong engine nito. Yan linis. Goods na goods. Di lang nila masolusyonan yung overheating problem. So ito yung focus natin dahil nga binidyo natin nung kanina. Pinadidetail na natin. Pogi na. Meron din tayo rito guys na ito yung mga natin, EcoSport. Dami yan. Iba kulay. Ito yung mga ginawa natin na ready na for selling. Ito yung alam ko babamali siya ito parang 33k lang. Pero ito ang pinakasariwa. Dahil ito, yung na-video natin ito nakaraan, tinakbo 22,000 km. Kaso lang, na-detect na namin yung sira nito. Kaya hindi maayos-ayos nung may-ari. Ang naging problem niya is Shopee Gaming yung ginawang computer ng transmission. So kaya hindi rin namin ma-detect nung start kasi gumagana naman. Problema, China. So hindi ko alam kung paano na rin nila napagana yung computer ng transmission yan. Pero yun, pinalitan natin ng buong TCM, program natin, in-update natin yung PCM and TCM. All goods, tapos nag-change na rin tayo ng gear oil niya kasi matagal itong hindi nagamit. Sunday car kasi nila sir to. Tapos ito, all goods na to. Ito dumating na isang araw sedan. Kulang lang tayo ng mga magte-test drive na unit. So, pa-test drive muna natin yung mga yan. Itong dalawa ready. Meron din tayong mga 2014. Ayun pang maroon. Tapos, meron pa tayo dun. Kaso lang, antay pa tayo ng mga parts nun. BIOS meron tayo 2018 manual. So, ito 335k lang. Gets mo na, boy.
ano na eh. So, yun muna. Checkin muna natin yung mga relay. Tapos, update natin kayo.